umaga pa lamang ay gising na si Chino upang makapagluto ng kanilang almusalin ng kanyang anak na si Kyle. Si Chino ay isang magsasaka. Wala na ang kanyang asawa, kaya naman mag-isa lang niyang tinataguyod ang pag-aaral ng anak niyang si Kyle. "Tay," tawag ni Kyle kay Chino. "Ako na dyan, Tay," sabi ni Kyle sa kanyang ama at kinuha na ang sandok para siya na ang magluluto. Nang matapos na magluto si Kyle, ay tinawag na niya ang kanyang ama para sabay na silang kumain. Hindi kaagad sumagot si Chino, kaya naman pinuntahan niya ito sa kanilang sala. Habang naglalakad si Kyle, ay narinig niyang umuubo ang kanyang ama. Hindi lang basta-bastang ubo, dahil ramdam ni Kyle na parang malala ng ubo ng kanyang ama. "Tay, ayos lang po ba kayo?" tanong ni Kyle sa kanyang ama. Tumango lamang si Chino. "Sigurado ka, Tay? Huwag ka po kaya munang pumasok?" Nag-aalalang tanong ni Kyle. "Hindi naman pwede, anak. Simpleng ubo lang ito. Huwag mong alalahanin si tatay. Tapos ka na ba magluto? Tara na, kumain na tayo," sabi ni Chino. Napailing na lang si Kyle. Sobrang porsigido talaga ang kanyang ama para lang makapagtapos si Kyle. "Tay, pangako, pagbubutihin ko ang pag-aaral ko para may ahon na kita. 1 taon na lang," sabi ni Kyle sa kanyang sarili. Nang matapos silang kumain ay kaagad nang nagbihis si Kyle para pumasok sa eskwelahan. Mahigit 2 oras kasi ang biyahe ni Kyle, kaya dapat ay maaga talaga siyang pumapasok. "Nak, pasensya na kung 150 lang mabibigay ko," sabi ng kanyang ama. Napakamot na lang si Kyle sa kanyang ulo. "Tay, wag na po. May pera pa naman ako rito," sabi ni Kyle at pinalik ang 150 sa kanyang ama. Hindi na nagpumilit si Chino at hinayaan na lang si Kyle dahil isip-isip din ni Chino ay pwede niya iyon mapangdagdag sa bayarin sa school ni Kyle. Nang makarating si Kyle sa paaralan niya ay kaagad na lumapit sa kanya ang mapera niyang classmate. Kahit mahirap sila Kyle, ay binayaan siya ng talino. "Kyle, pagawa essay. 1,000 words about political. Magkano ba?" tanong ng classmate niya. 300 na lang," sagot naman ni Kyle. Tumango lang ang kanyang kaklase at inabot ang 350. "Tip na 50, Kyle. Salamat sabi ng kanyang kaklase. Napangiti na lang si Kyle at sinimulan na gawin ang essay. Laking pasasalamat ni Kyle na pinagkakatiwalaan siya ng kanyang mga kaklase sa kanilang project o seatworks. Alam na naman niyang mali iyon, pero intindihin pa ba niya iyon kung magugutom siya? Sa kabilang banda ay abala naman ang ama ni Kyle sa pagtatanim ng palay. Kailangan niya magsipag dahil nabanggit ni Kyle na may babayaran sila sa school. "Chino, ayos ka ba? Kanina pa kita naririnig na ubo dyan Puna ng katrabaho ni Chino. Inalok siya ng tubig na kaagad naman tinanggap ni Chino. "Kaya nga noong nakaraang linggo pa ako inuubo. Hanggang ngayon, hindi mo wala-wala," sagot ni Chino. "Kahit kalabaw ka kasi masyado. Aba, baka naman hindi na kayanin ang katawan mo," nag-aalala na ring sabi ng kanyang katrabaho. Ikinawalang bahala na lang ni Chino ang sinabi ng kanyang katrabaho at bumalik na sa pagtatanim. Nang sumapit ang break time nila ay hindi na kumain si Chino at nagpahinga na lang. Inaalok siya ng iba niyang katrabaho, ngunit tumanggi na lang siya dahil sa hiya. Palagi na lang kasi siyang sinasalo ng kanyang mga katrabaho. Hindi nagtatagal ay nag-uwian na rin sila. Na makauwi si Chino sa kanilang bahay ay wala pa si Kyle, kaya naman kaagad siyang nakasikaso sa pagluluto. Na makauwi naman si Kyle ay kaagad nagmano si Kyle kay Chino. "Tay,
May nag-offer pa sa akin ng trabaho sa bayan. Stay in at malapit sa school. Pugad na balita ni Kyle. Ayos lang po ba, Tay? Kung tatanggapin ko, mas makakatipid po kasi ako sa pamasahe. At may pang extra income din po tayo. Dagdag pa ni Kyle. Baka naman makasagabal sa pag-aaral mo, nak. Tanong ni Gino sa kanyang anak. Kaagad naman na umiling si Kyle. Hindi, Tay. Nakadepende naman po sa time ko, yung papasukan ko. Sabi ni Kyle. Kailan ka naman magsisimula roon? Tanong muli ng kanyang ama. Bukas na raw po sana. Sakto at Sabado naman na, Tay. Kaya whole day kaagad ako. Sabi ni Kyle. Tumango-tango lang ang kanyang ama. Mag-iingat ka roon, Kyle. Ayoko man pumayag, pero kung ayan ang gugustuhin mo at para mapadali ang buhay natin dalawa, wala akong karapatang pigilan ka. Sabi ni Gino. Hindi kita bibiguin, Tay. Pagbubutihin ko pa ang pag-aaral ko, pati na rin sa trabaho ko. Sabi ni Kyle. Kinabukasan ay nagising na lang si Kyle nang wala ng kanyang ama. Kaagad siyang nag-ayos ng gamit na dadalhin niya. Dahil wala namang telepono ang kanyang ama, ay nag-iwan na lang siya ng note sa lamesa na aalis siya. Nang makarating si Kyle sa kanyang pagtatrabahuhan, ay nag-ayos lang siya ng gamit niya at pinagsimula na rin magtrabaho. Helper lang naman siya sa isang kalendarya, kaya hindi naging pabigat ang unang araw ni Kyle sa trabaho. Nang matapos ang unang araw ni Kyle, ay kaagad siyang tumawag sa kapitbahay nila para tanungin kung nakauwi na ba ang kanyang ama. Hindi kaagad nakasagot ang kanilang kapitbahay, kaya sa kakahintay ay nakatulog na si Kyle. Kinabukasan ay umuwi muli si Kyle para kamustahin ang kanyang ama. Nag-aalala siya, kaya naman iniwan na ni Kyle ang kanyang lumang cellphone sa ama niya. Paano ka, anak? May gagamitin ka ba? Is kailangan mo ito, sabi pa ng kanyang ama. Ayos lang, Tay. May mahihiram naman po ako roon. At para makontak din kita, sabi ni Kyle. Tinuruan niya lang saglit ang kanyang ama kung paano iyon gamitin at hindi rin nagtagal ay bumalik na siya sa bayan. Saktong maraming tao sa kalendarya na dumating si Kyle. Kaya naman kahit hindi pa siya dapat mag-shift, ay tumulong na siya. Pangalawang araw pa lang ni Kyle, ngunit hangang-hanga na sa kanya ang kanyang amo. Great job, Kyle. Hindi ako nagsisisi na kinuha kita rito. Pagpuri sa kanya nang matapos ang kanyang shift. Na makauwi sa boarding si Kyle ay kaagad siyang nanghiram ng cellphone kay Vino para matawagan si tatay. Tay, tawag ni Kyle. Panay ubo lang ang narinig ni Kyle sa kabilang linya, kaya naman hindi niya mapigilang hindi mag-alala. Tay, ayos ka lang ba? Tanong mali ni Kyle. Anak, kumusta? Tapos ka na sa trabaho mo? Tanong ng ama ni Kyle. Ayos lang po, Tay. Ikaw po, kumusta? Bakit parang palala po ng palala yung ubo niyo? Tanong ni Kyle. Hindi ko nga rin alam eh. Mag-iisang buwan na rin ito, sagot ng ama ni Kyle. Hindi nagtagal ay nagpaalam na rin si Kyle dahil kailangan na niya matulog. Midterms na rin kasi nila bukas. Isang linggo na ang nakalipas ay nahihirapan ng balansehin ni Kyle ang kanyang mga dapat gawin. Bukod sa midterms sila ay marami rin ang nagpapagawa sa kanyang schoolworks. Hindi rin matanggihan yon ni Kyle, lalo na mas malaki ang kikitain niya roon. Saktong papasok na sana si Kyle sa trabaho, na bigla siyang tinawag ng kanyang kaibigan. Kyle, may tumatawag sa cellphone. Nasa ospital daw ang tatay mo, sabi ng kanyang kaibigan. Hindi na nagawang makapagpaalam ni Kyle at dali-dali siyang pumunta sa ospital. Hinang-hina si Kyle na makita niya ang daming nakaturok na kung ano-ano sa kanyang ama. Ikaw ba ang anak ng pasyente?
Tanong ng doktor. Tumango si Kyle. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, iho. May pneumonia ang tatay mo. Sabi ng doktor na lalong napaiyak kay Kyle. Magagamot pa naman po ang tatay ko, di ba? Maagapan pa naman po. Tanong ni Kyle sa doktor. Huwag kang mag-alala, iho. Gagawin namin ang lahat para maging okay ang lagay ng tatay mo. Ngayon, ang kailangan niya lang gawin ay magpahinga. Lalo na kitang-kita ko sa examination kung paano naabuso ng tatay mo sa kanyang katawan. Sabi ng doktor. Kahit papaano ay nakahinga na maluwag si Kyle nang marinig niyang maaagapan pa naman ng kanyang ama. Sa ospital na nagpaabot ng umaga si Kyle para na rin bantayan ng kanyang ama. At kahit kabagman sa kanyang loob na iwan ng kanyang ama ay ginawa niya. Nakiusap siya sa isa nilang kapitbahay na bantayan muna ang ama at kapag nakauwi si Kyle sa eskwelahan ay pwede na rin siyang umuwi. Kinausap na rin muna ni Kyle ang kanyang amo na hindi muna siya makakapasok dahil kailangan niyang bantayan ang kanyang ama. Para rin magkaroon ng extra income si Kyle ay tumanggap siya ng sobrang daming academic commissions. Pagkatapos silang i-dismiss ay kaagad na siyang dumiretso sa ospital. Kising na pala ang ama ni Kyle, kaya naman mas gumaan na ang loob niya. Tay, huwag mo nang uulitin to ah. Pinag-alala mo ako na sobra. Iniwan na tayo ni nanay. Huwag naman po ikaw, ay iwanan din ako. Sabi ni Kyle habang lumuluha sa kanilang dalawa. Ilang araw ang nakalipas ay nakalabas na ng ospital ang ama ni Kyle, kaya naman kahit papaano ay bumalik na sila sa dati. Nakakapagtrabaho na muli si Kyle sa kalendarya, habang ang ama naman ni Kyle ay taong bahay na lang. Sa buong 4 na buwan na hindi pagkikita nila Kyle at ng ama niya, ay nagpapagaling ang ama niya, ngunit hindi. Patagong nagtatrabaho ang kanyang ama, kaya naman lalong nanghina ang katawan ng ama ni Kyle. Umuwi si Kyle galing school nang may masasayang ngiti mula sa labi dahil gagraduate siya ng cum laude. Dumiretso na siya sa kanilang bahay dahil gusto ni Kyle lang unang makakaalam ay ang kanyang ama. Ngunit lahat ng masasayang ngiti ni Kyle ay napalitan na makita niyang nakahandusay ang kanyang ama. Kaagad na nanghingi ng tulong si Kyle para madala ang kanyang ama sa ospital. Please, Tay. Lumaban ka. Huwag naman sana na pati ikaw iiwanan ako. Hindi ko kakayanin. Umiiyak na sabi ni Kyle sa kanyang ama. Tatagan mo ang loob mo, iho. Kaya yan ni Mang Gino. Malakas yan. Sabi ni Fred, kaibigan ni Kyle. Hindi ko kakayanin. Kung pati siya mawawala sa akin. Kaya nga ako lumalaban para kay tatay eh. Kasi nangako ako sa kanya. Tiyaahon ko pa siya sa kahirapan. Umiiyak pa rin na sagot ni Kyle sa kanyang kaibigan. Kaagad na tumayo si Kyle na makita niya ang doktor na lumabas mula sa ER. Kyle, I'm so sorry. Ginawa namin ang lahat para ma-survive ang ama mo. Pero masyado nang mahinang katawan niya. Hindi na niya kaya. Sabi ng doktor na nagpaguho sa mundo ni Kyle. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi ako iiwan ni tatay. Nangako siya sa akin. Umiiyak na sigaw ni Kyle sa doktor. Ang daya mo, tay. Ang daya-daya mo. Nangako ka, di ba? Bakit mo ko iniwan? Hindi ko pa natutupad ang pangako ko. Sabi ni Kyle sa kanyang ama. Matagal na tumitig si Kyle sa walang buhay ng ama. Magpapatuloy ako, tay. Para sa pangarap nating dalawa. Kahit wala ka na, ipagpapatuloy ko ang pangarap nating dalawa. Sabi ni Kyle at niyakap ang kanyang ama. Ito na ang araw na pinakanahinihintay ni Kyle. Ang kanyang graduation day. Bago siya tuluyang pumunta sa kanilang school ay dumaan muna siya sa puntod ng kanyang ama.
Tay, graduate na ako. Nakaya ko. Proud ka ba sa akin, Tay? Tignan mo, oh. Graduate ang anak mo ng may Latin Award. Para sa'yo to, Tay. Sabi ni Kyle. Hindi rin nagtagal ay umalis na nga siya sa sementeryo at pumunta na sa school nila. Saktong-sakto lang ang dating ni Kyle dahil magmamarcha na siya. Lopez Kyle H. Cum laude, pag-announce sa MC. Taas noong naglakad si Kyle sa stage at hawak-hawak ang picture frame ng kanyang ama. Bago siya yumuko ay itinaas niya ang picture frame ng ama at sinaping, "Para sa iyo to, Tay." Bago naglakad paalis sa stage. Sinalubong si Kyle ng kanyang mga kamag-anak na sobrang saya. Wala man dito si Kuya, pero alam ko at ramdam kong masaya siya para sa iyo, Kyle. Sabi ng tita niya at niyakap siya. At dito na nga Tatapos ang magandang istoryang ito.